Mindanao, lipay kaayo kita no na today natagaan kita ng chance ang mag-host no, sa Miss Earth 2024 delegates no. So nakaabot na aeroplano, so we're just waiting for their arrival no. So kanina programa ato ni Himo no, to promote not only Bukidnon but Northern Mindanao no. Kaya nakita nato nga kinahanglan jud na ano ta consistent and aggressive kita pag-abot sa turismo. Kay dako kayong ika-offer sa atong region no, Region 10. Kinahanglan lang nato nga tutukan jud nato ang turismo. Kay sa turismo daghan jud ang makabenepisyo no. Dili lang mga negosyante, including ang mga small businesses, ang kanang mga restaurants no, travel and tours no, ang atong mga gahimo og mga souvenir items no. This is something na ang impact yun naa diha sa komunidad. So I'm very happy nga ang atong mga kauban sa media no, gitagaan jud ninyo og panahon na ma-monitor and ma-cover no ang arrival sa atong Miss Earth 2024 delegates no. Kani ang air group sa Miss Earth delegates no. Air group. Kung unsay mga itinerary karon sa atong mga delegates? They will be here for 3 days no and 2 nights. Bisitahon nila ang mga lungsod sa First District of Bukidnon no. So today we will be in Malitbog, Municipality of Malitbog. And para sa kasayuran sa tanan, naapuntay launching karon ng paragliding sa Malitbog. So daghan kayo mga activities karon ang atong gi-organize sa mga lungsod no sa First District no, para ma-promote ang mga tourist destinations no sa atong distrito. Aside sa Malitbog ko nga for 3 days asa pa ang mga Yes, Malitbog this morning and then later they will be in Manolo Fortich no. Again, Manolo Fortich is also known no for grabbing ang mga tourist destinations no, not only locally but nationally no. So and then tomorrow they will also be in Talakag, Bukidnon. So and then next day Libona no. So ang atong mga igsoon sa Sumilaw and sa Baongon, they will also join this particular event no. So everybody is busy. Kung unsay kumbaga nindot ikay nga tourist destination sa Bukidnon nga imong makapahinambog sa atong mga delegates. Nako, murag mahurot ang atong oras ani kung tagsa-tagsaon nako ang mga tourist destinations ano. In fact, tanang lungsod na adyo sila maipakita nga destination. Manolo has its aside from the Hilayan no, ang Manolo has the Grand Canyon no in Santo Niño and Nunukan. Malitbog has its Magdiamon Falls no and the rolling hills of Malitbog, ang Talakag na Mindamura Falls no. So daghan kayo no, daghan ang Baongon has the Rafflesia, the biggest flower in the world no. So daghan kayo mga destinations. Ang kinahanglan lang nato nga i-aggressively promote no. Kinahanglan na agresibo kita sa pag-promote sa atong mga tourist destinations para ang mga igsoon nato sa Luzon, sa Visayas and even outside of the country no magka-interest sa atong mga tourist destinations. Kaya kung di nato ni i-promote, diba? Unsay makaila? Kung walay makabalo, saan nila magplano nga bisita? Kung this is your first term nimo sa congressional noon niya, pila ba ang imong budget nga nahatag na sa isa ka term nimo sa tourism nga when it comes sa tourism sa Bukidnon? Turismo lang no, Manolo got I think 90+ million for this year para sa Tourism Road Infrastructure Program. So Sumilaw also got 75 million under the Tourism Road Infrastructure Program. Nakita man sa national government na agresibo kita sa pag-promote sa atong mga tourist destinations. That's why karon ang national government is also actively
no, helping us, no, especially the Department of Tourism. Oo. Sa So karon karon na tourist attraction ang imong i-promote pananglit nga hatagan na pud sa higayon nga madaot. Actually, kani mga existing nato, kinahanglan nato din sila i-promote kay sa tunod lang karon pa man medyo aggressive ang atong Yes. campaign. So kani siya, we need to aggressively promote and develop kana pang mga hot springs namo diha sa Sumilaw, no? And napay mga falls diha sa Maungon na wala pag yun na promote. No? So these things kinahanglan nato i-plaster, no, with the help of the national government, the Department of Tourism, and of course sa media, no. Tako jud ang inyong may katabang. No, tourism is a very powerful economic driver nga ang makabenepisyo jud ani ang atong mga igsuon diha sa ubos, no, sa grassroots. So kinahanglan nato nga mag-unite kita to actively promote our tourist destinations. Okay? Tourism, sa turismo tanan makabenepisyo. Kung para sa kung sa Miss Universe kapila na balik kay sa Miss among na Earth. Miss Earth. Miss Earth. Kay sa among nahimbawaan manggod mas daghan karon kay ikaw naglingkod ang Miss Earth nga giabot diri No, sa actually, no, this is the first time that we are inviting Miss Earth. No, but for the last 2 years, sige na tag-host og Miss Philippines Earth. So kanang Miss Philippines Earth, that's the local competition. Miss Earth is the ang international nga competition. So this kani siya nga bisita, pagbisita ra man eh. So at least matagan ato opportunity bitaw Miss Earth organization. We are not yet boarding. Once again, we are welcome not yet boarding. Kindly remain who knows, maybe one of these and wait for days, your no, in the flight coming boarding years, announcement. no, Thank mag-host na you. dyan kita og Miss Earth finals diri sa Northern Mindanao. No, but for today, kaning atong mga bisita, mga kandidata, yan nilang to check, no, kung sa atong mga tourist destination sa North, sa Bukidnon, specifically in the first district. Pila ka mga candidates na po? Karon, if I'm not mistaken, na atay 16 nga kandidata, no? Di na ko master kung ang mga countries, no, but I think we have Miss Venezuela, Miss England, Miss South Africa, Miss South Korea, no? So Myanmar, if I'm not mistaken, no? Myanmar. Usa lang akong ma-assure sa tanan, no, na murag kani nga grupo tanang continents sa tibuok kalibutan na ay representative. Wow. Si Miss Philippines. So you Philippines have Air. somebody from Africa, you have somebody from Europe, you have somebody from Middle East and Asia. Miss Philippines. Nganong napili nila ang Bukidnon? Actually kay suporta magud kita sa Miss Philippines Earth because of our Pindot tourism kaayo. agenda. So karon actually wala tay except sa accommodation and transportation kani libre nga pagbisita diri ni karon. So wala tay gibayaran nga sponsorship, no, kani gilibre jud ni para suportahan ang atong advokasya sa turismo. So na-establish na magud nato for the last 2 years nga gasuporta ta sa Miss Philippines Earth. So kani nga trip, no, kani ay murag pasalamat ni Carousel Production Inc. sa unang distrito sa Bukidnon for supporting their cause. Okay, dili man ordinaryo nga pageant ang Miss Philippines Earth, no? It's a pageant with a cause, no? So kita kay number 1 man gud atong champion is environmental protection. So with this, natay duha ka objective nga na hit. Number 1 is active tourism promotion and number 2 is environmental protection. No? Especially karon, no, nga daghan mga kalamidad ang nahitabo sa in the past few days, no. Kani reminder sa atong tanan nga kinahanglan jud nga magkahiusa kita to address the challenges brought by climate change, no. Kani nahitabo sa Bicol, in Luzon, no. So kani mga reminder sa atong tanan na kinaampingan jud nato ang kinaiyahan, no. Ampingan jud nato. We need to plant more trees.
In fact, few days ago, nananom kita og kawayan. Nag-participate ang Region 10, no? Especially ang among distrito na champion gyud, no? Ang pagpananom og kawayan, no? Kay kawayan is a very powerful na what we call this forest product or material, no, in addressing the problems of climate change, no, soil degradation, deforestation, no. So we are very much active, and by mid of November we will know kung nakuha nato ang Guinness World Record on the most number of people planting bamboo simultaneously. Yeah. So interesting times. So I hope our friends in the media will continue to support our tourism advocacy and our advocacy on environmental protection. Daghang salamat. Last question. Kung sa inyo nakita nga dakong epekto aning pagbisita sa Miss Earth nga mga kandidata sa peace and order sa imay sa peace and order sa Bukidnon? Yes, nako kaayo no kay because of what happened in Marawi a few years ago, so medyo naapektahan yun ang perception. Dili lang ng atong mga igsoon from Luzon and Visayas, even kanang mga silingan nato nga mga internationally, no? So and I think ma-feel man gud nato na, no, ang effect, no? Kaya imagine na Bohol has 8 flights a day from I'm not sure, no, I think it's 6 to 8, no, from Korea and Taiwan, I guess. So kana po na gusto nato mahitabo for Lagindingan, no, na hopefully soon na pud tay mga direct flights, no, from other countries, but things will have to improve, no, ang public perception na maayo gyud ang peace and order sa maayo naman ang peace and order sa Northern Mindanao, pero kung di nato i-promote, kung wala tay bisita, di ba? So unsaon nato pag-validate nga tinuod lagi nga our peace and order here in Northern Mindanao is very much okay, and we are all ready to receive our guests and tourists, no, from other countries. So that's number one, no, na nakita nato nga dako gyud ang impact. Salamat. Thank